This is the presentation of our group. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga isyu at mga problema na kinakaharap ng ating paaralan. Na napapakita ng kalagahan ng paggamit ng isip Kilos loob. at konsensya. Thank you, sir. Good morning, sir. Pwede mo interview, sir? Para sa ESP, sir. Dali lang, sir. Gamay lang, sir. Based on the base sa picture. Based sa picture, sir. Bakit nagdadala pa rin ng sigarilyo o kutsilyo ang mga estudyante kahit alam naman nila na bawal ito? At bakit gumagawa ng mali ang isang tao kahit na alam naman nilang mali ito? Sigarilyo naman, siguro ano lang talaga sila, di ba alam nila na bawal dito, bawal talaga yan. Siguro ang iba is ginawa na lang nilang mahirap iwasan kasi naghanap sila. Kasi nung una is nagsigarilyo din ako, pero mga week lang gitry ko yon kasi gusto ko lang talagang ano talaga ang feeling. So sabi nila hindi lang talaga kapag makasimula ka ng panigarilyo hindi na talaga mawasan. Hindi yan totoo, hindi yan totoo. Kaya nang iwasan, kaya yan. Pero ang iba is na ano sa mind nila na ano na talaga yung hindi na kayang iwasan. Then ang iba is yun, parang ginawa na lang para makita sila, mapansin sila ng iba na kapag sabi nila kapag may karilyo is astig. So yun na siguro. Sir, thank you, sir. Based sa mga larawan. Bakit natutulog ang estudyante? Kasi kahit alam naman nilang bawal ito at gamit ng iyong isip at kilos loob, paano sa anong paraan na sila matutulungan? Base sa larawan, ang pinakaunang dahilan kung bakit natutulog ang mga estudyante sa klase, kahit alam naman nilang bawal ito, ay ang paggamit at pagpupuyat sa gadget. At the same time, student leader, paano nakakatulong ang iyong isip sa pagsasagawa ng mga desisyon bilang isang estudyante? Nakakatulong ang aking isip sa pamamagitan ng mas lalo ko pang naiintindihan ang aking mga gawain at nakakatulong rin ng isip sa pagdedesisyon ng tama o mali. Batay sa larawan, kung alam ng isang estudyante na mali ang paggawa ng vandalism sa paaralan, bakit tingin mo patuloy pa rin nila itong ginagawa at paano nakaapekto ang isip at kilos loob dito? Okay, so sa na-observe ko ngayon sa mga kabataan natin ngayon, is kahit na alam na nila na mali yung kanilang ginagawa, parang baliwala lang sa kanila. So sa tingin ko kulang sila sa disiplina magmula sa kanilang pagkabata hanggang sa paglaki nila. Sa bawat araw ng ating buhay, lagi may pagkakataong haharap tayo sa mga desisyon. Mga simpleng pagpili, mga mabibigat na hakbang. Ito ang mga sandali kung saan sinusubok tayo ng pagkakataon at dito natin nasusukat ang ating tunay na halaga ng paggamit ng ating isip, kilos loob at konsensya. Gamitin ang isip upang gratisin ang tama sa mali. Sa pamamagitan ng kilos loob, ginagawa nating realidad ang ating mga desisyon. At higit sa lahat, ang konsensya at ating gabay, ang ating pangloob na boses ng nagsasabing itama ang mali at piliin ang kabutihan kahit sa pinakamahirap na pagkakataon.